Praise the Lord, amen. Salamat, choir. May mutag sa tanan. Okay, salamat sa Ginoo. Salamat sa Sunday School, amen. Salamat nga nagisgot to sa atong mga habits. Okay, salamat kayo. Okay, salamat po sa minsay sa choir nga nagpainumdum nato nga kalipay no sa Kristohanon nga dunay makita ang kanindot sa Ginoo ba? Amen? Abot pasabot nga kita mismo nga dunay relasyon nga to sa Ginoo, ma-feel na to ang joy. Amen? Ma-feel na to ang presensya sa Ginoo, ma-experience na to ang gahom sa Dios. Amen? So, once nga mawala na sa to ang mga kaigsunan, mawala na sa ang atong kalipay diya sa Ginoo. Amen. Okay, so salamat kayo. Praise the Lord. Okay, doon na mo yung Bible, no? Balik na ni siya nga text, pero ato gyapon pamalandungan mga kaigsunan. Sa Luke chapter 15, doon na mo yung Bible, Luke chapter 15, manindog tapalihog atong basahon, just 2 verses only. Sa Luke chapter 15, atong basahon ang verse number 17 o verse number 18. Kaya atong basahon, ready? Begin. And when he came to himself, he said, "How many hired servants of my fathers have I will rise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before thee." We pray that. Thank you, Lord. Salamat, Lord, buhi pa mi. Hadul karong adlaw. Salamat sa mayong panahon. Salamat sa imong protection. Salamat, Lord, nga dunay mga Kristohanon nga dunay gugma sa pagpaminaw sa imong pulong. Imo silang gitagag kay gayunan karon nga makani ning balay tigumanan. Ug salamat o Dios nga nalipay kami nga makaawit among mahinumduman imong kamayo. O salamat, Lord, nga doon namin kagawasan sa among nasod sa Pilipinas nga maminaw sa imong pulong o Diyos. Lord, I pray nga kini imong pulong nga among madunggan, masabtan, tagay may grasya o Diyos nga amo ning ma-apply sa among kinabuhi. O garon kami magpadayon sa among kalipay sa pagpangalaga din mo, Diyos. I-bless ang matag-usa o amo ning gambo in Jesus' name. Amen. Praise the Lord, amen. Are you happy? Actually, mga kaigsunan, ang istorya din nga atong gibasa, ang istorya din may tuod ni sa gitawag The Prodigal Son. Usa ka istorya nga usa ka anak nga din iyang gikuha og advance. Advance ba ang iyang kabtangan? Ina niya iyang papa nga, "Pa, pwede ba nga akong kuha og advance ang ako ang bahin?" Gunya, niadto siya sa laing lugar, nga din iyang tanang mga kabtangan nga iyang bahin silbi, iyang gihurot sa paggasto. Gunya, hangtod nga niabot siya sa panahon, nga din wa na sa kwarta. Dili lang kay wa na kwarta, kundi wa na siya gikaon. Hangtod nga nang-apply na lang siya trabaho nga tigpakaon sa baboy. Unya, nakapait pag yun, tungod kay dili lang kay nang-apply na tigpakaon sa baboy, kundi ang pagkaon sa baboy, mapusay ang gikaon. Purting paita, no? Kita, nagpakaon to sa baboy, pero ang pagkaon sa baboy, dili man pare atong gikaon, di ba, no? Nakasulay na mo, na? Pagkaon sa baboy yung gikaon sad. Kaingon tag-iyo, di ba? Pero niya, sa diyang niabot siya sa punto, yang na-realize nga ang akong
balay o ang balay o panimalay sa akong amahan purtin daghanag mga pagkaon dito. Daghan siya mga hired servants. Gugon niya, nakadesisyon siya, nagpaubos siyang kaugalingon, gugon niya, ningon siya, mubalik ko sa akong papa. Gugon niya, muingon ko ngadto sa akong papa nga, pa, ay nako isipa nga imong anak, Noy, niya anak ko Noy. Gino. Ang buhay pasabot nga, iuli siya, inubalan sa iyahang pagunahuna nga dili na gyud siya o isipon siyang papa. Pero iyan ang gidawaton, iyan ang gihunahuna siya nga iyan ang dawaton. Ugo niya, niadto gyud siya, niuli gyud siya. Pero diya pa siya sa dalan, isugat na siya sa iyang papa. Nalipay kay iyang papa, ugo niya hangtod nga gilisan siya sinina nga nindot nga sinina, gisuluban siya singsing, ugo niya gipistahan pagod siya, ikumbirahan pagod. Tungod kay ang iyang papa nalipay, tungod kay ang iyang anak nga nawala nakaplagan. Para niya patay na iyang papa, iyang anak pero karon nabuhi pagbalik. Actually kini nga istorya mga kaigsunan, ako ning gipamalandungan nga usa ka ora ba og makuha na to og diha ta maka kuha og pagtulunan ba ani man gani ang anong naabot ko aning study mga kaigsunan tungod akong na-realize ba nga kinsa may motudlo nato about financial education ba apa mo kinsa may motudlo nato nga unsaon nato pag-asinso sa atong kinabuhi. Kay I believe mo kung tudlo nindot kay for example gitudlo ni Pastor Carl about we need to have time with God. We need to pray, we need to ask. Ang pangutana, what is your motive? Ingon ana. So ang atong motive mga kaigsunan magpaduol tas Ginoo, i-bless tas Ginoo para ta mga kaigsunan mas effective pagyud sa iyang buluhaton. Pero ani man gani kasagaran gyud nato wala tay dili ta effective sa buluhaton sa Dios tungod kay naidaghang katarungan ang usa gyud ka katarungan mao gyud nga pastor wa gyud mi kwarta. Di ba tinuod? Amen? Ngano nga mga makasimba wa gyud mi kwarta pamiliti pastor. Oy ngano nga magagagibing wa na gyud mi kwarta pastor. Uy, nga naman nga, naunsa mga na, nagkagidlay naman ka, pastor, wanay kapalit. Mga kaigsunan, ang usa sa problema ginado is money. I hope nga, dili ko ninyo i-misunderstand nga, noon sa nabuang naman is pastor. Salamat mo nga doon ay pastor nga nabuang man, kung palitang nabuang man, at least, ang akong kabuang, niresultag pagtudlo. Amen? So, atong isgutan karon mga kaigsunan, ang punto di ako nakita, no? In verse number 17, iningon siya nga, when he came to himself, sabot man ang he came to himself, sa ato pang niabot siya sa iyang kaugalingon, masabot, iyang na-realize, iyang nasabtan unsa iyang kahimtang. Mga kaigsunan, daghan kairong mga Kristohanon, wa siya kasabot sa iyang kahimtang. Gani, proud pa siya sa iyang kahimtang. Muna'y lisod kayong tudluan. Muna'y lisod kayo ang usa ka tao nga imong tudluan tungod kay wa man siya makahibalog unsa iyang kahimtang. Ang buhay pasabot, okay na sa iyaha nga ingon ana iyang kinabuhi. Mga kaigsunan, imong tanaw, when he came to himself, hindi ingon din siya, how many hard servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Ay tanong. Perish with hunger.
Ingon din siya, verse number 18, ingon siya, and I will rise and go. Siya muadto ko. I will go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before thee. So mga kaigsunan, atong isgutan karon nga buntag mga kaigsunan, kining gitawag og panguluhan sa mensahe mga kaigsunan, do you want to change? Gusto ba kang mausab mausab? Ha? Mausab? Sakto ba na pagkakana? O subon pa na nato? Amboy ba sabot? Gusto ba kang mausab? Dili mausab ang imong dili, gusto ba kang dili mabag-o nihimo ba? Mabag-o ang imong kinabuhi. Pero maniniya ang hitabo. So sa sunod mga kayo ato mabasa diri, no? Daghang many Christians are born poor. Amen? We are born poor. Amen? Kinsa may natao nga pobre, pataas kamot. Salamat nga na daghang mga ang itong magpataas mga natao to nga dato. Pero niya, mga kaigsunan, many of us are born poor. But the question is, do you want to stay there? Gusto ba kang mupadayon ra ka diha? Mupadayon ra ba ka diha? Og imong tanawon mga kaigsunan, we must know this. Imo ning kinalan ato ning mahibuluhan. We must know this. Reality ba? Kini nga reality. The cycle of our generation where we are in. Niata diri asa cycle ba? Nahimo na ng cycle. Sabot mo cycle. Ang atong papa, atong mama, atong lolo, mao na sila. Cycle na nila. O kita naa nata diha. O ang pangutana, diha ra ba ka? Amen? Okay, so mga kaigso, imong tanaw diri, this cycle of being poor, mga kaigso, which somebody called this unbroken curse. Mga unbroken, mga dili mapugbugto nga mga tunglo. Inherited from our parents. Ato na panunod sa itong ginikanan ba? Gitawag ni siya the spirit of poverty. We call this the spirit of poverty. Amoy pasabot, espiritu ni nga ihas demonyo nga diin maoy nagtudlo nato nga mo na atong principle. Kinumdo mo nga bisag unsaon ka asinso, bisag unsaon dili gyud masinso, bisag unsaon ngano man gitawag na sa uban di malason manggod ka, di malason or mao na ni atong palad. Mao na ni atong kapalaran. Sorry, way swerte. Mga kaigsunan, mga kinahanglan ato ng usbon. Timanin ni Jesus Christ said, ingon siya, 2 Corinthians chapter 8 verse number 9, the Bible says, we know that the grace of God, our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet He became poor, for your sake He became poor. Bisag pobre, dato siya, pero nahimo siyang pobre para kanato, aron kitang pobre mahimong dato. Spiritually, we are rich, amen? Wala na tayo problema na. Sunod nga verse. Ingon siya, we are of God, iya hatas Ginoo. Little children, we have overcome them. Meaning the spirit of poverty na adiri sa atoa, na astong pamilya, the spirit of poverty, espiritu sa pagkapobrehon, because of him, nahimutang ingon ana, wala tayong saktong kaalam. Pero niya, greater, because greater, we overcame, ingon si John, we have overcome them, because greater is he
that is in you than he that is in the world. Mas dako pa ang Ginoo nga atong gidawat nga atong manluluwas kaysa espiritu sa poverty nga naas kalibutan. Paminaw mo, dili ni nga Pentecostal ni nga unsa dia. This is real. Amen? Sunod nga verse. Isunod nga verse mga kaigsunan. Kumon na kaya siya. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Muna yung rason nga nung ni ani si Christ. Dahil sunod mga kaigsunan, God has given us the will to choose. Ang Ginoo naghatag nato kabuton sa pagpili. Unsa may imong gipili? Padayon ka diha or maningkamot ka? Dahil sunod mga kaigsunan, kung gusto ka nga di ka magpabilin diha, doon na tayo usbon, pang-usbon good nato. Number one nga itong usbon, we need to change our financial habits. Sabot mo habits, naanad na ka ana ba? Naanad na ka. Kini nga tao mga kaigsunan, naanad na siya og nasi kwarta, gastuhon niya. Naana sa iyang utok, na siyang utok nga makakwarta lang ko, gastuhon gyud mo nang ni-advance na siya. Wa mo kibaw ingon ani ang atong problema sa karon, advance. Nang sa man imong uyab, niburot namang tiyan, advance. Bisag asa sa uyab, advance. Mga empleyado sa wa pa ang sildo, naka-advance na. Mga maestra, pwera lang sa aguan. Mga empleyado, mga sundalo, mga unsada, advance. Mga panday, advance. Wa pagani kadok-dok sa martilyo, kikuha ng sildo. Advance. Mga mag-uuma, advance. Mga baligay kupras, putot pa ang lubig, ikuha nag kupras. Di ba? Mga nasa basakan. Advance. Mamaligay isda, mao gihapon. Advance na dan. Mga kaigsunan, why? Habits. Habit na. Mao man naghihimo sa tong silingan, mao naghihimo sa tong ginikanan, mao naghihimo sa tong igagaw, mao naghihimo nila. Ang pangutana, karon ato ba sa nang himuon? Yes, pastor, kay habit naman. Kini nga tao, habit na niya ang paggasto. Hangtod niabot ang panahon nga wa na gyud siya kwarta. Mga kaigsunan, moabot ang panahon ang imong anak, imong apo niya mag-suffer na kung dili nimo usbon ang atong bad habits. Number one, unsay atong usbon? Spending habits. Spending habits, ambot basabot, basta na kwarta, advance, hala, gasto. Ning prodigal son mga kaigsunan sa diag doon na si kwarta, gasto gyud, kutom sa gasto gyud. Mao ba, di ba? Once nga nakay kwarta, di ba, bangka juga, hala gasto 7-Eleven, hala atos mall, hala pangumpra, hala spending habits. Ang pangutana, usbona nimo dili. Kung gusto kang masinso, usbana. Sunod mga kaigsunan. Death habits. Kanang pagkapalautang. Paminaw mo, ayaw mong pangutang kung wala mo'y kapasidad nga mo bayad. Kaduha, ayaw mong pangutang kung naa mo yung nahuna nga dili mo mubayad. Kawat man na. Hilom ra ba mo? Basta mag-ingon ko, muna akong i-preach. Napa mo?
Habit naman nato nga mangutang, luoy ra ba jud kay tangnaong basta mangutang ta. Wan magud. Puto ganing luha. Muhilak gid ta. Then wanan dayon sa saad nga napakyas. Sige lang kay karon magkubra magkugan. Karon lang tabangin lang ko ani problema. Oh, gitabangan po nato. Luha sa bao. Pautang po din taon ta. Bisag atong muna nga kwarta, atong gipautang. Ang resulta, wa kabayad. Paminaw mo, kamong mga mo pautang. Paminaw mo, ayaw mo pagpautang kundi ka gusto nga magsakit ang dughan. Ang imong buhaton, doon ay tao nga manani waron mangutang, ayaw na nagpautang nga, tagain na lang. Napa mo? Why? Habit naman na. Unsa giingon sa Bible 37:21. The wicked borroweth and payeth not again, but the righteous showed mercy and giveth. Mga kaigsunan, ang dautan ko no, mangutang pero di bayran. Sa kanang palautang mga kaigsunan, bantay mo na wicked na sila. Naanad na. Dahil sunod ng habit mga kaigsunan. Death habit, utang, ang ikatulo, no saving habits. Wala jud kay na savings. Ang katurungan, unsaon ako pagtigom pastor nga wa man ko'y kulang raman gani, nakautang pa. Kung maunay imong prinsipyo sa imong kinabuhi mga kaigsunan, di jud ka mulampos, diha ra jud ka magtuyok-tuyok anang lugara. Tagaan ta mo sekreto. Kung doon na mo'y kwarta, 25% ana inyong i-savings. Ibutang na sa iyong mind. 25% or more than 25% inyong i-savings. Dili mo ubos sa 25%. Doon na kayo yung 1,000, ang 250 pesos na imo ng i-savings. Ayaw hutdag gasto. Second sa Bible, Proverbs chapter 21, siya nga, there is a treasure to be desired and oil to a dwelling of the wise, but the foolish man spendeth it up. Meaning, ang usag buang-buang, walay tinigom, gigastog hurot, nakautang pa. Dahil sunod mga kaigsunan, the only one source of income. Abi mo, luoy ba ako sa mga kanang OFW ba? Usa ra taon kabuok ni adto sa abroad. Naning kamot dito pa-helper, gibiya ang pamilya. Pero ang na-address Pilipinas, grabing mo gasto. Tabangan pas mga igagaw, mga ayaan o yun sa ba? Tabangan pa. Muna'y tradisyon na habit na sa mga Pilipino. Wa sila kay bawo nga 30 mil ra ang ilahang sildo dito. Pero manini, ayaw mo pagsalig sa inyong usara ka source sa imong income. Kung trabahante ka, pangitag laing source sa imong income. Mao na nga kinahanglan kag savings, then sunod na ka investment. Negosyo ka, ginagmay. Ayaw mo pagsalig sa usa lang ka income. May lag trabahante kag dagko kay kumpanya nga dagko kag sildo. Pero bisan pagaling ko na mga kaigsunan, kinahanglan na kay another source of income. Then sunod mga kaigsunan, no budgeting. Dili gali na ninyong usbon nga habit, wa mo'y budget, purdoy dyo gado. No budgeting. Walay lista. Ilista ra ko na inyong gasto, ilista. Ilista mo, diya ba? Di kuyawan mo pag kilista ninyo.
mo na akong gasto, hala, mo na akong income, mas dako pa ang inyong gasto kaysa inyong income. Mo nang magkautang-utang. Hoy, pamilya mo, serious ni siya. Kung dili na usbon ninyo nga klase nga kinaya, pero sa ama na ninyong usbon. Mo po na inyong mapatsunod sa inyong mga anak, antod sa inyong mga apo, kay kana nga kinaiya na ato nang na-inherit sa ato ang mga parents. Mga kaigsoon na atong i-change ang atong financial habits. Sunod mga kaigsunan, we need to change our financial mindset. Review naman na siya. Abi mo sa kini announce ni verse number 17 ingon ning prodigal son niingon siya I came to himself, and how many hired servants of my father I have brother siya I am perished with hunger. Iyang giusab ang iyang mind. Siya dilip ni pwede nga diri ko. Ako ni muabalik ko sa akong parents. Mubalik ko dito. Bahala kung sa ilang ikasulti. Bahala na. Mga kaigsunan, usbon gyud nato. Unsay ato we need to answer these following questions. Number 1, why I am poor? Nakapangutana ka, why I am poor? Do not be proud of being poor. Ayaw pagpakaroning nun sad nga dato ka. Why I am poor? Kamuray yung makatubagan na. Because I am not rich. Accept it humbly before God and others. Ang nakapait bigyan nato mga kaigsunan, pobre pa ta, nagpakaroon inon pa ta nga daghan tag kwarta. Ato mga sininalaan, ato ang mga kuan, di gyud rabat mo sa nina o dili mahalon. Unang pagkakwarta nimo, palit juga atongan para inon ka nga dato ka. But in reality, purdoy ka. Why I am poor? Accept it before God and others. Dahil sunod mga kaigsunan, why am I going to stay poor? Tubaga na ninyo. Magpabilin ba ko nga pobre? Tubaga. Ang iyang tubag, okay ra pastor, okay ra. Okay ra. Binaana pa, okay ra pastor. Dili oy. Am I going to stay poor? Para sa ko, no. Kami mga pastor, mga kaigsunan, naalam gyud sa mo ang yun nga, basta pastor pordoy, basta pastor pobre, pero mga kaigsunan, amo nang giusab. Pwede may dili may bisag pastor may dili may pwede nga pobre. Kami gali mga pastor, makahimo pa man gani. Unsa pagkamo nga dili mo pastor? Amen? Let's sunod. Why are some people rich? Ambot sa tanong pag in English mo na bagana. Why are some people some are rich or nganong ang uban pobre dato man sila pero ako pobre man. Yun sa man nila. Napa mo? Kung makasabot ka na, nganong dato man sila? Do they have ability? Courage? Unsay sekreto nila? Are they more talented
Talented ba sila kaysa kuha? Tubagan na ninyo. Giyon sa Manila. Giyon sa Manila, gikan sa wa, ngadtos naa. Sunod. If they can do it, why not me? Kung makahimo sila, nganong di mo ko makahimo? Dahil sunod, if I will not do it, what will happen to my children? Kung dili nako usbon ang ako ang financial mindset, unsa may mahitabo sa akong anak niya, ug akong mga anak, ug akong mga apo, mao gapon mahitabo nila. Train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Mga kaigsunan, kung dili nato matudluan ang atong mga anak, o dili nila makita sa tong kaugalingon, yun sa nato nga naka-overcome ta, di po ta, maura na mahitabo po sa inyong parents. Unsan hitabo nato ron, resulta ni sa nakopya nato sa tong parents. Pero pastor, na may daghang gingon sa Biblia nga, help the poor, have compassion with the poor. Tinuod man na. Pero man niya, mas nindot gyutong kita mo ay nanghatag. Blessed are they that give, kaysa nag-receive. Pag kanindot ra kung kita mo ay naghatag, kaysa kita mo ay hatagan. Then sunod mga kaigsunan. Number 3, we need to change your financial goals. Sa Tagalog, number 1, we need to change our financial habits. Number 2, we need to change our financial mindset. Balikan na yung financial mindset. Dili lang kay naa sa mga unang-una nga makakwarta ka ba? Or gidawat lang nimo ang pagkapobre. Ayaw, away ta. Pag kanindot na itong mga Kristonon, we are do na tayo Diyos. Na atay Diyos nga muhatag na itong kusog, na ay Diyos nga muhatag na itong kaalaw, na ay Diyos na muhatag na itong protection, na ay Diyos na ito nga ang source, unlimited ang source. Pag kanindot na ito. Number 3, change your financial goals. What's sa ng financial goals? Number 1, have a financial ambition. Apa mo daya? Kinala na atay financial ambition. Naba mo'y ambition nga kana inyong balay nga naghirig, padung dito, nakaka-ambisyon nga, mupadulong na po na dire, pikas. Huwag mo na yung ambisyon, pag-ampo, og bagyo, nga mo, gikan dito, parang hapak mo na po na, tarong na yung balay, bitaw. Do we have ambition? Ambition means, ambot ba sabot, sa Chronicles chapter 9, si Jabez, more honorable than his brethren. Si Jabez ba? Okay, mong tanawon, his mother called him Jabez because I bear him with sorrow. O sa'y kinabuhi ni Jabez de, sa una, sa awan, giburos pa si siyang mama. Wala na, nagkalisod-lisod na daan ang mama. Giburos pa siya, they are in poverty. Wain tao ka ipalit og vitamins, wala ka pa prenatal, natal po luoy guys jibisoy. Natao nga wala ultimong tiki-tiki, wala ka palit tingali. Pero unsa gihimo ni
O say, gingan lang nagpagod siya sa parents, because I bear him with sorrow. Pero unsa nito po, verse number 10. Pero mo ni gihimong Jabez. And Jabez called on the God of Israel. And that is our God. Christians, pamina mo, that is our God. The God of the Bible, the God of Abraham, Jacob, the God of David, the God of Abraham, mga kaigsunan. He called the God of Israel. And saying ang giingon, tagay sa kong tubig, puro napalong ang pananaw. Puro di na ako kita ninyo, napa mo daya? Ingon din siya, oh, that thou wouldest bless me indeed. Ningon siya nga to sa Ginoo, obi na mo Kristohanon. Pagkanindot na to, kay nakibal nung taan natay Diyos. Not the God of unsa dia, but the God of Israel. Oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my cost, and that thine hand might be upon me. Enlarge my cause, meaning, ipasinso in taon ko. Kamay ra kayo mong lugar, ipit kayo, even enlarge. And that thine hand may be upon me. Protektare ko, Ginoo. And that wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. Ano sa inyo nitabo? Basahan niyo, ready? Go. And God granted him which he had requested. Mga kaigsunan mo niya, ask and it shall be given. Seek and it shall find. Open thy mouth wide and I will fill it. Is there anything too hard for God? Importante na kay ambition. Buot pasabot, ambition, mga kaigsunan. Ambition means is a strong desire. Not only desire, but a strong desire. Kung ikaw, mag-ambition ka nga mahimo kang best or one of pinaka-the best nga basketball player sa Pilipinas, para ni Andy Himaw, mga kaigsunan, to God be the glory. Ambition man niya. Strong desire. Bahalag magkahilak-hilak siya. Bahalag unsaon siya. Basta kay maabot lang yung ambition. Ambition means is a strong desire to do or to achieve something extraordinary. Ayaw mo kayong extra. Inon mo sa inyong silingan, ambisyoso. By the way, kung naagali mo yung mga ambition dia, ay lang yung isulti sa uban kay nga naman. Mura na mo discourage nimo. Ibutang lang sa imong kasing-kasing, then istorya nga tos Ginoo, then work. Trabaho na. Then sunod mga kaigsunan, sabot. Have financial ambition, meaning i-compare what is ambition, i-compare to dreams. Dreams are not dreams are what you want to happen. Ang dream da ikono, gusto ka nga mo na mahitabo, that is dream. Idamgo ko. Pero ang ambition, mga kaigsunan, meaning your strong desire. Naunsa naman na? Ambition is what you do to make it happen. Unsa day kuno ang ambition, mga kaigsunan? Ambition is what you do
to do what do you do to make it happen? Unsay diferensya? Ang dream day ko no, mo na gusto nimong mahitabo. Amen? Pero ang ambition is what do you do to make it happen? Ang ambition unsay imong buhaton para mahimo tong imong gidamgo. Kung gusto ka nga ang imong damgo ma-fulfill, you need to wake up. If you want your dream to be fulfilled, you need to wake up. Dili kay padayag tulog. Amen? Have a financial audacity. Huwag ko kayo kasabutan sa ng audacity. Ako nakitanaw sa Google. Audacity, mga kaigsunan, ang buhat pasabot na meaning bold courage. Not only courage, but bold courage. So, buhat pasabot. Meaning, be courageous and confident to pursue your financial goals, even others don't understand. Sabot mo? Be courageous and confident to pursue your financial goals, even others don't understand. Ang buot masabot mga kaigsunan man niya. The book of Joshua chapter 1. Joshua chapter 1 verse number 8. Verse number 6. Say sa Bible. Be strong and of good courage. Amen. Wow, ninduta ni nga verse kung atong i-apply ba sa ato ang mga struggles about how to achieve financial goals. Pag kanindot ani mga kaigsunan, if we will use this verse, be strong and of good courage, for unto this okay, sunod, verse number 7. Napagod, verse number 7. Be thou strong and very courageous. Amen? Ang ato lang buhaton mga kaigsunan, verse number 8, yun sa Bible, we need to feed ourselves with the Word of God. Kasi sa Bible, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Kung gusto tag good success in life, ayaw ninyong biyae ang principle sa Bible. Daghang mga principle nila ni Jack Ma, Elon Musk, ni Ron Buffett, Jim Rohn, Warren Buffett, Jim Rohn, mga successful nga mga tao. Mga lang Henry C. Luciutan, mga daghan lang mga financial principles, mga principles. Pero mga kaigsoon, as a Christian, pamina mo, ayaw biyain niyo, mas superior ang Bible. Pagkanindot. Ulahan kayo ta mga kaigsunan. Do you have the book of Proverbs? Chapter 2, verse number 8. Daghan, book of Proverbs, purtin daghan na yun. Muna nga, hindi tamo sinso mga kaigsunan, ayaw basula ang Ginoo. Audacity means we need to feed ourselves with the Word of God. We must have a vision. Must have a vision for little things to become big. Ako nang simple. We must have a vision. Doon na tayo pananaon sa gamay nga butang, gagmay nga mga butang, nga mahimong dako. Amen? Example. Kung naakay 100 pesos, ibutang imo na imagine nga, kini imong 100 pesos, mahimo ng 1 million. Napa mo? Meaning you are courageous, you are bold.
Ning himong 1 million. Sawa din mo. Sige lang. Ako ning himong 1 million. Asa man magsugod ang 1 million? Piso. Salamat ka na kay 100. Amen? Or sa Lord, example, mga kaigsoon, kung doon na kay sari-sari store or sira-sira store, no, sari-sari store become mall. Mahimong mall. Dili mall 1 or dili mall 2. Mall ka nang, Gaisano Mall, SM Mall. Napamudya? Magbuot din mo na iglamgo, di ba? Example na ba? Dahil sunod, naay mong bike. Mahimo na siyang 10-wheeler, trucks. Napamudya? Nahitabo na niyo eh. Nahitabo na ni Pastor Ray Sobrabas, pastor sa Pigarangan. Nagbike na, nag-deliver atong nag-deliver siya atong kuan, hupya og sa kuan. Iyang gi-deliver na sa Gaisano. 1987. Pero naa sa iyang mind. Nga kininiya mahimo ning 10-wheelers. Karon daghan kay siya truck tig-deliver sa iyang mga goods. Why? Sugod na sa kanang gitawag audacity ba? Bold courage. Ayaw na kan, gamay kayong dem. Discouraged na. No, ayaw ko discouraged. Failure, di dili ko pastor, naon sa kabata pa nimo. Mo pagali pagsugo nimo, discouraged na ka. Nagunahuna pa lang gali, discouraged na. Desunod mga kaigsunan. We need to change our financial action. Sabot financial action. Basta ako lang kita tulang yung anagod. Ambot basabot. We need to have ingon dayon sa verse number 20 sa first asa Luke. Iningon ang usa ka ningon ning prodigal son. He arose and came to his father. Meaning, do not give si action. Hoy, pahinda mo. Kung di ka magsugod, kuha kay action, mga kaigsoon, wa say mahitabo. Timani, ang imong lakang mga kaigsunan nga pila ka kilometro, nagsugod na sa permerong lakang. O wa kay permerong lakang mga kaigsunan, wa say mahitabo. Kung di ka magsugod, di wa say mahitabo. We need action. Ingon siya, but when he was yet in the meaning doon na siya action. Then so mga kaigsunan, start it now. Karon ka magsugod. Ephesians chapter 5 verse number 16. Redeeming the time because the days are evil. Ay ko sige, mao lang maglanggop bitaw masuko bitaw ko aning mga siglag tulog. Basketball abtik kayo. O di naman mo masinso anang basketball ninyo nga ultimong purok di man mo mudah. Nya mo inyo gimaster, inyo gitagaag dakong time. Siyaro, pag good mo kagets, nga gilingaw-lingaw mo sa demonyo, nga mahurot na lang yung time diha. Sige mo, gananang, kaskasan na yung, ay, ambot lang ninyo. Sige, sunod. Start it now. Start working now. Number 2, start budgeting now. Start saving now. Start. So good. Then start investing. Then sunod mga kaigsunan.
Don't wait for things to happen, but you make things to happen. Sabi diferensya ni? Don't wait. Meaning, daghang mga tao karon nagpaabot rag, untag, mahulog. Dilin taon mahulog, oy. Untag, naay mo abot na ako, untag. Ay, salamat, nabot si pastor. Ay, salamat na, ikaw gitubag sa kong pag-am. Uy, ayaw pagpaabotan na, oy. Untag, makabunal kog insik. Nasa panahon tabo. Untag, makadaog kog lo. Don't wait for things to happen, but make things to happen. Na-difference siya, di ba? Buhata aron na mahitabo. Daghang mga prinsipyo na daw garon, nagpaabot ang nga mahitabo. Ganon sa pa man na mahitabo. Pero ang nindot ganda, imong himuon nga mahitabo na. Sunod mga kaigsunan. Number 4, change your financial motives. Unsay motibo nimo nga tigom kag kwarta? Nganong gusto mo kang madato? Ningon the verse number 20 nga to sa book siya nga, but when he was in the grave of his father said, I had compassion and fell on his neck and kissed him. Verse number 21, and the son said unto his father, I have sinned against heaven and in thy sight, and I am no more worthy to be called thy son. Sa buhato na ito mga kayo. Number 1, verse number 23. Proverbs chapter 23. Tanawang Proverbs. Basta, labor not to be rich, cease from thine own wisdom. Abi ni mo, monay favoritos mga taong tapulan. Pastor, naalagay na i-verse ako na, unsa man na, labor not to be rich. Sa ato pa, magpahabot ra kag na may mahulog sa langit. Uy, dili tao na mo ipasabot, uy. Labor not to be rich, ang buhat pasabot mga kaigsunan, ayaw pagsalig sa ibong kaugalingong hunahuna. Saligi ang Ginoo. Unsa may motibo nimo nga gusto man kang madato? Unsay naa sa imong kasing-kasing? Unsay may motibo nimo? Kung ang imong motibo para madato ka, para pa-shuwi-shuwi lang, para aron ipakita sa imong silingan, or para makapalit kag daghang butang, oy, mapanos, mawala ra ng mga butanga, biyahan na nimo. O nang ayaw pag-labor to be rich, kung mauna imong motive. O sa motibo nimo sa imong paggadato? Sunod mga kaigsunan. Ang buhat pasabot na, be willing to be God's servant. Once you are rich, once you have money, be willing to be God's servant. Pamina mo, daghan ra ba kayong basta madato na? Basta daghan nagkwarda, di na gyud noon magpakita sa simbahan. Daghang mga tao ron, daghang Kristiyano karon mga kaigsunan, sa diyang makortahan na, dili na noon magpakita. Dili na noon magamit sa Ginoo. Hambugiro pa yun. Muna kuyaw gayo. Pero niya, change your motive. Lord, I am willing to be a servant. Kini nga tao mga kaigsunan, ningon si siyang Father, muli lang ko. Tawag ka lang kong servant ni mo. Servant lang. Okay na kayo nasa kuha. Pero niya, salamat sa Ginoo once nga moadto ta niya.
sa taon, paminaw mo, kung doon na mo'y desire nga magpagamit sa Ginoo sa iyong bulaton, nagpadulong pa lang ka mga kaigsunan, lipay na kayong Ginoo na, wow, niya anak nako nga diin, niya sa church, nag-willing to, nga mahimong servant sa church, mahimong mga kaigsunan, kung willing ka, nga mahimong servant, ang Ginoo mga kaigsunan, mubless na yun mo. Dahil sunod mga kaigsunan, be willing to be God's steward. Timothy 6, charge them that are rich. Imagine na lang nga dato na ta. Amen? Charge them that are rich on this world, that they be not high-minded. Mga kaiso, ayaw mong pahambog. And not to trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Verse number 18, on second sa Bible, in siya, that they do good. Once you have money, mga kayo, they do good and be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate, meaning willing kang muhatag. Mga kaigsunan karon sa ato ang pagkapobrehon, gusto tang muhatag. Pero sa muhilak na lang tangan ng wakman tayo kahatag. Munang mudot na ito sa Ginoo, Lord, pwede ba nga imo kong gamiton sa imong ministry? I am willing to distribute. I am willing to give. I am willing, Lord, to be your servant. This Lord, mga kaigsunan, be willing to be God's servant, God's steward. Be willing to stay humble. Sige yun sa 1 Timothy, katong basahon to na to, be not high-minded. Kung once na kay dato na, be not high-minded. Ayaw gingon nga, oops, waka kay lagkin sa ko. Ayaw eh. Not high-minded. Stay humble. Lagi tudlo-tudlo ka, sige lang. Stay humble. Bahala gidaot ka, sige lang. Stay humble. James chapter 4 verse number 8. Kuha ko masayo. James 4:8. Verse number 6. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Wow. Stay humble. Dahil sa mga kaigsunan, be willing to suffer even in persecution. Even in persecution. Abot lang, basig kulang na. Be willing to suffer. Willing ka nga mo suffer. Pastor, naday suffering sa pagbisag dato na ka, nahay daghanoy. Huy, pamina mo, kung ang imong gusto nga madato ka kay maka-eskapo ka sa tanang mga suffering, huy, dili, huy, na may daghang masuya ni mo. Na mangilkil ni mo. Diba? Na mangilkil, na ay mo mato sa inyong balay, dahil kay mangayo, niya, or masuhulang bagkwarta, o niya, di mo pahulamon, ay, panabi dayon ka. Banto gidaga kwarta, dili na magdagad-dagad. Walang di mo matagad, walang kakalingi. O kayo, nagin mo lingi, banto. Mga kaigso mo na we be willing to suffer. Na madaghan nga. Rumay na lang na, kaysa nagsuffer pa ka, wa pa kay kwarta. Sabi niya pala, wala na ba eh? Pastor, nagbisag na kay kwarta, magsuffer na hapon ka? Oh! Sometimes God will allow suffering aron ta mo keep nato sa ato ang mukling gyud nga to sa Ginoo ba? To make us humble. Lah. Be willing to suffer. Dahil sunod mga kaigsunan.
Are you willing to change? Gusto ba kang mag-usab ka? Or diha ra ka taman? O diha lang ka? Ug dili ka mo change mga kaigsunan, dili ka mo usab. Diha ra ka. Pero para nako mga kaigsunan, I am willing. How about you? Are you willing? Diha sa imong gilingkuran inang Ginoo Lord. Akong gustong i-apply nga principle. Number 1 principle mga kaigsunan, i-change nato ang ato ang gitawag habit. Palihog review, change your financial habits. Ay na magsig pangutang. Dahil sunod, change your financial mindset. Mahimo lagi na nato, mahimo na. Number 3, change your financial goals. What is your goal? Dili lang kay goal, yung raana, goal, padako yung goal. Number 4, change your financial motive. What is your motive? I am willing to be used of God. Mahimo kong gamlamiton sa Ginoo. Igala, kung wa pa ka ma-save, you must be saved today. Because the Bible says today is the day of salvation. Kung wa pa ka maluwas, importante nga maluwas ka. Now is the accepted time. Kung wa pa ka makasiguro sa ibong kaluwasan, dawata si Kristo nga imong manuluwas. Kay wa nagoy laing manuluwas si Kristo ra gyud. Manindog ang tanan palihog. Idugo atong ulo, ipiyong atong mga mata, mga kaigsunan. Thank you, Lord, sa imong faithfulness. Lord, i-bless ang mga mensahe. Oh God, I pray nga ikaw mag-bless. Gadin ang mga Kristohanon Ginoo, ilang masabtan, tagagrasya o Diyos nga amon itong ma-apply sa mga kinabuhi. In Jesus' name. Samtay pa dahil padugo atong ulo, ipiyong atong mga mata. Diya sa imong gilingkuran. Diya sa imong kitindugan, amen. Ask God, Lord, help me. Lord, help me. Tabangi ko, Ginoo. I want to change my habit. I want to change my mindset. Financial mindset. Yes, ay magitindugan. Ilang Ginoo, Lord, help me. Thank you, Lord, sa imong faithfulness. Lord, i-bless ang matag-usa. Nga imong nadunggan nga ilang pag-ampo nga sila imong usbo ng ilang kinabuhi o Diyos. O thank you, Lord, sa imong pagka-faithful. Lord, i-bless ang matag-usa namo, Lord. Dalaygon ka. In Jesus' name.